Hi people, good morning. So as you can see sa video, I'm gonna share with you yung expenses, living expenses namin dito sa San Diego, California this 2024. Syempre every year nag-iiba, 'di ba? Kasi inflation and ayun, marami pang ibang factors bakit nag-iiba yung living expenses sa isang lugar. And I just wanted to share yung living expenses dito kasi para sa mga pupunta pa lang dito galing Pinas or from mga other states na magmo-move dito. So, para at least magkaroon sila ng idea kung magkano nga ba, 'di ba? So, yung living expense, nagdedepende din yun sa kung gaano kayo kagastos family or kung gaano kayo katipid. Sa amin naman, feeling ko sakto lang kami. Hindi kami sobrang gastos, di rin kami sobrang tipid. And dalawang adult lang yung meron sa bahay na to and isang toddler. So, yeah. Bin-breakdown ko na siya dito sa phone ko para wala tayong makalimutan. Pero kung may makalimutan man ako, edi idagdag nyo na lang yun sa listahan nyo para magkaroon kayo ng idea, di ba? So, usually kasi nasa Excel sheet yung monthly expense namin para nakikita ko talaga kung magkano. So, mag-start tayo sa rent. Yung rent kasi nagva-vary din yan sa lugar. So, dito sa lugar namin, dito sa San Diego, grabe, nasa news na siya many times, 'di ba, na sobrang mahal talaga dito. As in, minsan yung one bedroom, kung doon ka titira sa downtown, nagre-range yun sa, meron pang mga 10K, 7K, ganyan. Imagine na, $10,000, $7,000 for one bedroom. May mga ganun dito. Pero sa downtown yun. So, yung one bedroom apartment dito, nakuha pa namin siya before pandemic. Nag-move kasi dito yung husband ko noong 2019. So, yung price nito, hindi siya ganun kamahal. Dahil nga, nag-move siya dito before pa pandemic. Yung one-bedroom apartment dito, na lumang apartment, is 1,600 lang. 'Di ba? Sinasabi kong lang kasi para sa San Diego na lugar, mura na yun. Sobrang mura na yun. Parang wala ka na nga halos makikitang ganun. Pero, kaya siya ganun kasi nag-move nga dito yung asawa ko noong 2019. So, before pandemic, before lockdown, before COVID, before lahat yun nangyari. And yung apartment namin na 'to, makikita niyo naman hindi siya, what do you call this, hindi siya yung bago, hindi siya yung bagong design kasi lahat halos ng apartment dito sa paligid namin, unti-unti na siyang nire-renovate and pinapalitan na nila yung lahat. Yung walls, yung flooring, hindi na siya carpeted and parang white na ata yung kulay sa loob, ganyan. As in, totally bago na lahat. So, yun. Kaya mura tong sa amin kasi hindi pa siya nare-renovate and wala na rin naman kaming balak lumipas sa renovated kasi plano na rin namin bumili ng bahay. And anyway, so ayan. So 1,600 for one bedroom. And for car payment, we have zero. Wala kaming monthly car payment kasi yung dalawang sasakyan namin is second hand, so fully paid na siya parehas. Car insurance naman, $152 yung binabayaran namin para sa dalawang sasakyan. And for phone insurance, hindi phone insurance, para lang sa phone kasi nakalain kami parehas and hindi ako sure kung may binabayaran pa rin kaming phone or parehas fully paid na to. Basta yung sa phone naming dalawa is $146.67 every month. And yung sa wifi naman namin, $81 per wifi. Wifi lang yun. And then, for health insurance, ito namang health insurance, binabawas na to sa sahod nila, 'di ba? Pero yung binabawas sa husband ko is 600 para sa aming tatlo. So, medyo mahal siya, 'di ba? Alam ko kapag sa medical field ka nagtatrabaho, either half yun sasagutin nila or completely wala kang babayaran sa health insurance mo. So, depende. So, para sa amin, 600 for tatlong tao. And then, next is gas. Yung gas na ginagamit everyday to work or pag magta-travel kami within the area. I think yung estimate namin sa kanya monthly is around 150 to 200 yung nagagastos. So, yun. Kasi madalas din kasi kaming umalis. Gumagala kami every weekend. Nagta-travel kami kung saan-saan. So, yun yung nagagastos namin sa gas. And then, grocery. Ito yung isa sa mga pinakamabigat usually sa mga family, diba? Kasi syempre, kailangan natin kumain, diba? So, yung grocery namin, hindi ko masabi kung mura ba siya or matipid ba kami.
Basta ang nagagastos namin average is around 130 or 150 every week. Every week kasi kami nag-grocery kasi bumibili kami ng mga fresh na gulay at saka isda. So, yun yung kinakain namin every week. Kaya, kailangan weekly ang grocery, hindi siya monthly. Kasi masisira agad, diba? So, around 130 to 150 every week for the groceries sa food. And then, iba pa yung kay Chloe. Kasi kay Chloe, syempre, toddler pa lang siya. So, gumagastos pa kami sa diapers, milk, wipes, yung iba pang mga snacks and baby food. So, yung kay Chloe naman, hindi naman siya ganun kalaki. Pero nag-average siya sa 200 to 300 per month. Yung mga ganun niya. And next, ito naman. Ito yung mga... Ito hindi to masyadong importante pero nagbabudget din kami dito. Depende na lang sa family nyo. So, Amazon, kasi lagi kami may in-order sa Amazon yung mga kulang dito sa bahay. So, ang budget namin doon is 200 every month. And then, yung pag-eat outside, yung pag kumakain kami every weekend, depende yun. Pero, minsan malaki, minsan maliit yung nagagastos namin per weekend. Pero, ang budget lang doon every month is 200. Unless na lang merong may birthday nung month na yun, lalagpas tayo doon syempre. Yung sa SDG&E naman, yung San Diego Gas and Electric, ang nagagastos namin is dati, nung hindi pa mainit, summer kasi ngayon, dati nasa 40 lang kami every month. 40, 50, 60, ganyan. Since ngayon summer, super init, minsan nag-aircon kami maghapon. So, ang pinakamataas na inabot ng kuryente namin is $80. So, hindi siya laging ganun. Depende lang siya kapag mainit. So, mas nagkukonsumo kayo ng electricity kapag mainit, diba? So, sa water naman, since nasa apartment kami, free yun. Included na siya sa rent. So, $0. And for the drinking water naman, average namin siguro every month is $10. Kasi hindi kami bumibili ng bottled water. Bihira kami bumili nun. Kumukuha lang kami ng yung malakihan na bote. Tapos, nire-refill na lang dito sa bahay. Nire-refill na lang namin doon. So, yun. For laundry naman, hindi rin kami naglalaba every week kasi yung laundry dito is nasa baba pa. So, ang laba namin is every 3 weeks. Kaya, ang dami kong tinutupi. So, anyway, every 3 weeks kami naglalaba. So, sobrang dami na nun kasi naipon na siya, diba? So, inaabot siya ng $25 for laundry and dry. So, yun. Super dami na nun. Super daming damit na yun. And once a month lang naman din kami. Minsan every 3 weeks, minsan every 2 weeks. Basta nagagastos namin all in 1 month. Nasa 25. Ganyan, sa laundry. And what else? Ano pa ba yung mga ibang expense natin? Yun lang kasi yung maalala ko na talagang recurring na palagi-lagi namin nagagastos. And syempre, hindi mawawala yung padala sa Pinas. Well, ako hindi ako nagpapadala sa Pinas. Pero yung husband ko nagpapadala siya. So, may allotted budget din tayo doon. Pero, yun, nakadepende pa rin yun sa family nyo kung magkano sa inyo yung ganon nyo, magkano yung budget nyo sa ganon. And pala, additional gastos, yung mga subscription namin. So, ano lang naman yun? Yung TFC is $10 every month, and then yung Netflix is $10, and yung Prime is $10. So, $30 sa mga subscriptions namin. And, again, sabihin ko lang ulit bago ko sabihin sa inyo yung total ng expense natin is huwag niyong pagbasihan sa rent yung rent namin kasi before pandemic pa to. So, nung 2019 pa to, wala na kayong mahahanap na ganito ngayon. Kasi, kapag umalis kami dito sa apartment na to, is i-renovate nila to and magiging up na yung price. So, magre-range na siya sa 2,500 and up. So, mag-search kayo sa Zillow or kung saan man na website kung maghahanap kayo ng apartment, and ayun, dun makikita niyo yung mga prices. Pero wala na kasi talagang ganitong prices ngayon dito sa area na to. Nalock-in lang namin to since nag-move kami dito before pandemic. Yun lang. Kinlarify ko lang yun. So, yeah. So, ang total ng ating monthly expense ay, drumroll. Yan. 3,750 yung nagagastos namin every month. So, kapag nag-move na kami ng bahay, bumili na kami ng bahay, yung mortgage dito sa area na to is usually 5,000 or 6,000. Nagre-range siya sa ganun since super taas ng interest rate ngayon. And meron pang mga HOA fees, Melrose, whatever.
So, imagine kung yung mortgage mo is that amount, 5,000 plus yung living expense mo pa. So, kailangan mo talagang kumita na around mga 8,000, 10,000, 15,000 dollars every month para makasurvive sa lugar na to. So, kung may family ka, yun yung mga magiging expense mo. So, sa akin talaga sa tingin ko para mabuhay kayo comfortably sa area na to, you need at least 15 to 20,000 monthly income. Yun. Hindi pa yun sobrang marangya. Kumbaga, okay lang yun. Comfortable lang yun. Hindi yun yung like sobrang yaman na naka Rolls Royce kayo. Hindi, hindi. So, you need at least ganun. 15,000 to 20,000 yun. Siguro medyo komportable kayo na nakakabayad ng bills, nakakapag-save kahit papaano, nakakapag-invest. So, yun. Ganun kamahal dito sa San Diego. So, yeah, kasi nagpaplano na rin kami bumili ng bahay and we're buying a house soon. So, kaya binidyo ko to para mabacktrack ko kung magkano nga ba yung expense namin before nung wala pa kaming bahay. Para may papanoorin ako. And anyway, yun lang naman. Gusto kong lang kayong i-inform para sa mga nagsa-search din at plano mag-move dito. And yeah, update ko kayo naman kapag naka-move na kami sa bahay namin. Kung ano naman yung mga expenses, magkano yung nadagdag, magkano na yung ngayon yung binabayaran namin. So yeah, excited na ako. Yun lang. Thank you guys for watching. Bye!